you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Righteousness, peace and joy. Righteousness, peace and joy. Righteousness, peace and joy. That's the kingdom of God. Righteousness, peace and joy. Righteousness, peace and joy. Righteousness, peace and joy. That's the kingdom of God. Only the pure in heart will see the face of the Lord. Stay close to Him, stay close to Him and do His will. Only the pure in heart will see the face of the Lord. Stay close to Him, stay close to Him and do His will. Good morning, Jesus! Morning! Magandang umaga mga kapatid. Today is Friday. Thank God it's Friday. Purihin ang Panginoon. At salamat sa Panginoon sa panibagong umaga, panibagong buhay, kalakasan, kalusugan mula sa Diyos upang palagi natin makanig ang Diyos. At salamat sa Panginoon sa ating mga kapatiran na ating kasama ngayong umaga. Kuya Boy, Minister Boy, tayo muna Pagbati po sa lahat. Magandang umaga po. At pray muna tayo. Opo. Salamat po, aming Ama, sa iyong kabutihan. Banal ka, makapangyarihan, matuwid sa lahat ng iyong landas, sa Lord. At ikaw po ang nagtuturo sa amin ng tamang daan. Salamat po sa napakagandang umagang ito, Lord. Pagpalain mo nga po, hindi lamang kaming nandito sa center, kundi lahat po ng nakikinig, nakaugnay sa
Good morning, Jesus. At pagpalain mo nga po kami dalawa ni Brother Elmer, nagagamitin mo sa umagang ito, O Lord. Kung hindi sa kakayahan at pangyarihan na mula sa iyo, wala po kaming magagawa. Pero salamat po, Lord. At sa aming abang kalagayan, ginagamit mo po kami. Kaya wag pong mawala ng kabuluhan ang bawat sandali na aming pagtitipon. Bagkos lahat po ng aming maririnig, magipong kapakinabangan sa aming lahat. O Lord, punuin mo po ng grasya ang aming mga labi na ang lalabas at mamumutawi, maririnig ng aming mga kapatiran ay pawang kapakinabangan. Purihin ka at dakilain, O God, in Jesus' name. Amen. and amen. Hallelujah. Yan. Tayo muna, Kuya Boy, ay pumating ating mga kapatiran nating maaga nakasama ngayon, online. Una nakita ko si Lolo June Magigad. Yan, Lolo June, good morning, Jesus. Kamusta na po kayo? At si Sister Joy Belmonte. Ayan, halaga naman. Oo, is watching. At si Lola Ched. Lola Ched. Kamusta na, Lola Ched? At si Sister, nabasa mo ba, Kuya Boy? Nabasa mo ba? Sister Tess Magat. Ayan po. At si Sister Dame ng ating San Antonio Hulo, Nueva Ecija. Thank you, Lord. Good morning po, Sister Dame. At si Eteng. Yan, from San Pablo. At si Tito Mike. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus din kay Sister Rose Iwata ng ating St. Joseph Prayer Group. Good morning din kay Sister Rosie Magtibay. At si Sister G. Aquino ng ating LBC. Dalakay Street. Okay. Good morning po kay Sister Generosa Nepomuceno. Sino ba yun? Hindi ko masyadong kilala yata ito. Generosa Nepomuceno. Ayan. Good morning po. At si Nanay Selly Adun. Good morning po mga kapatid. At si Sister Nida Helardino ng ating Makati session. Nasa Mendez na pala siya, no? Ayan. At kay Ate Eloida Akayan. Wala si Kuya Ernie, Saan si Kuya Ernie? Nag-prayer meeting na po. Good morning din kay Sister Eileen Encarnacion. Good morning, Jesus. A blessed and great day, Comfy family, watching from Pasig City. Ayun. Thank you, Lord. At kay Brother Jem Garcia ng ating Greenland, Brother Boyet Ceremonia ng ating Talim Island. Yan. Sister Vicky Del Rosario, good morning po, Sir Vicky ng ating Greenland. At si Sister Antonia Corrales, watching from Honolulu, Hawaii. Hello po, Sister Antonia. Yan. At kay Brother Ricky Samson ng ating Francisco Prayer Group Taytay Rizal. Yan. Kay Bel Rose ng ating San Fabian, Pangasinan. Sister Joy Rubio, good morning Jesus and good morning mga kapatid. Thank you Lord, thank you Lord. Yan, puri ng Panginoon. At ngayon po mga kapatid sa ating bago tayo dumako sa ating pag-aaral, ating mo ng Kuya Boy basahin yung ating memory verse of the week. Mula po sa Luke 6:46. Yan. But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Sa Tagalog, Lucas 6:46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at hindi ninyo ginagawa ang aking sinasabi? Ayan, purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon po mga kapatid, tayo darako na po sa ating pagpapatuloy ng ating pagtalakay.
na sinimulan po kahapon nila Pastor Rapi and Sister ni Minister Ernie tungkol po sa characteristic, attributes ng ating Panginoon, the communicable and the incommunicable attributes of God. At kahapon nga po kanilang natalakay na, Minister Boy, yung dalawa po, no? Yung self-existent God at saka yung kay Minister Ernie yung goodness of God. Yan. At nakakatuwa nga po yung pagtalakay nila kahapon. Ako natutunan ko doon sa habang ako'y nakikinig, yung may nagre-ring sa tenga ko na kanta na yung bang everybody ought to know. Everybody ought to know, no? Kasi tunay, no, na-share. Sige, katayin mo natin pa. Yan. Yun lang alam ko, everybody ought to know Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. One more time. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know Everybody ought to know. who Jesus He's is. the healer of my body. He's the healer of my body. He's the savior of my soul. He's the Savior of my soul. He's the Holy Ghost baptizer. He's the Holy Ghost baptizer. Everybody. Everybody ought to know. Hindi naman natapos tayo. Magkano? Yan. Yun ang isang nagriring sa tenga ko habang tinatalakay nila Pastor Rapi, Minister Ernie, yung kanilang kahapon na tinalakay. Na totoo, mahirap magmahal, maglingkod sa isang Diyos na hindi mo lubusang nakikilala. Kaya salamat sa Panginoon na tayo muling nare-remind ng Diyos sa mga great attributes, characteristic ng ating Panginoon. Actually, marami po ito mga kapatid, kaya marami kayong aabangan na talagang magiging daan niyan upang lalo pa natin makilala ang Panginoon, lumalim ang ating pagkakilala sa Kanya, upang talagang tayo makapaglingkod ng may katapatan, may pagmamahal at may kagalakan sa Panginoon. Ngayon po aming tatalakayin ni Minister Boy, dalawa rin po. Una po yung kay Minister Boy, yung holiness. At sa akin naman po yung righteousness. Okay, amin na po sisimulan mga kapatid. Ako na po muna kayo, Boy. Kayo. O, anong tayo? Jackin po tayo. Okay na po. Sige po. Sige po. Thank you, Lord. At sige, yung topic po na tungkol sa holiness. Sa 1 Peter 1:15 hanggang 16. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. So, puro banal ang ating narinig. So, banal ang ating Diyos at nire-require niya na ang kanyang bayan ay magpakabanal. Ang kabanalan, ano ba yan? Heart desire ng mga matatanda, mga senior. Hindi, mas maganda pakinggan yung senior. Heart desire ng mga senior yan. Kasi yung bang minsan pa, ay maranasan mo ba yung pagiging inosente? Di ba sabi, huwag kayong mag-isip bata. Bagkus maging kayong tulad ng mga bata na walang malay sa kahalayan, kasamaan, bagkus ganap ang inyong isipan. Amen? Kasi yung paggawa ng masama at mga kalikuan, nakakasawa rin naman yan. Kaya ako nga, pagkakalaro-laro ko yung mga apo ko, para akong
parang wala yung mga karumihan ng mundo. Nalilimutan mo lahat. At kaya nasabi ko na heart desire ng mga senior ang pagiging banal. At yan naman talaga ang meaning niyan. Yung bang libre sa anumang karumihan at kasalanan. Amen? At ngayon, maraming panahon na ako nga pagka nag-share sa simbahan ng tungkol sa holiness, humahanga lang sila pero hindi nila mapaniwalaan eh. Posible ba yan? Posible ba? Parang napaka-imposible na ikay maging... kasi ang ino-ordain natin na banal, mga saints, yung mga namatay na eh. Masusi nilang pinag-aaralan yung naging buhay, saka lang i-ordain na as saints. Pero ang Biblia hindi ganoon eh. Ang tawag ng Biblia sa mga lahat ng mananampalataya ay mga saints na ang meaning ay holy. Kaya ngayon, paano nga ba ang pamumuhay na banal? Pwedeng i-isolate mo yung sarili mo. Marami nagpupunta ng mga bundok-bundok, banahaw. At pero hindi ganoon ang kasi ang Kristyanismo ay character building. At mas magandang pagkatuto sa pagiging banal ay yung kasama mo ang lahat ng uri ng tao. Yan? Yung mga tao na hindi mo kagusto-gusto, para mga pasaway. Diyan ka matututo niyan. Tandaan natin, hindi ka matututo ng kabanalan sa yung solo. Walang solo Christian. Kaya kailangan magkakasama tayo talaga rito. O kaya naman maggawa ka ng yung dress code na maraming community nakabistida lang. Bawal ang pantalon. Bawal ang alahas. Mga hindi nagpapagupit ng buhok. Pero malaya ang Kristyanismo. Kaya lamang minsan sa sobrang kalayaan, hindi na rin maintindihan. merong isang tagapagpahayag na nagsabi na mas mabuti pa raw na ipamuhay ang kabanalan kaysa pag-usapan. Medyo malalim. Sabi, ang ginawa niyang halimbawa, alam niyo kung ano? Yung mga lighthouses, mga parola. Sabi niya, yung mga parola, hindi naman nag-iingayan para mapansin. Wala naman yan yung cannon fire o mga gunfire. Wala silang ganoon para kunin nila yung atensyon. Because they just shine. Sabi, sabi ng Panginoong Yesus, habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan, nasa langit na ang Panginoon. Kayo na ang ilaw ng sanlibutan. Just shine. Amen? Mahirap. Habang ipinapaliwanag mo, lalong hindi maiintindihan ng tao. Di ba? Sabi, kaya napakaganda. Ngayon, ang tanong, pwede ba talagang makapamuhay na, halimbawa katulad na sinasabi ng Panginoong Yesus na mamuhay kayo sa sanlibutan, pero hindi, sa paraang hindi makasanlibutan? Pwede ba yon? Ang Biblia ay nagpahayag na kapag kinakaibigan mo ang sanlibutan, ginagawa mong kaaway ang Diyos. Pagka iniibig mo ang anumang bagay sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama wala sa iyo. Grabe naman yun. Kaya lamang may pahayag na kung wala ang kabanalan, hindi mo makikita ang Panginoon katulad ng ating inaawit kanina. Di ba? Kaya napakahalaga na yung mga aral natin, tutukan natin ang pansin na maganda. Amen? At pagka sinabing holiness, ibig sabihin, kinakanya-kanya ni Lord. Ikaw ay sa Diyos. Consecrated. Ano pa ba ang ibig sabihin na iba? Perfect, pure. Walang halong anumang karumihan. Pero pagka pinag-usapan natin ang kabanalan, huwag ninyo akalain yung sinless perfection. Bagamat merong pinapahayag ang Biblia na magi kayong ganap katulad ng inyong amang nasa langit. Katulad ng pinapahayag nila Pastor Rapi kahapon,
up to the limited extent na tayo pinagkakalooban ng kanyang karakter. Pero mayroong mga bagay na sa Diyos lang. Kung binahaginan tayo ng kanyang nature, thank you Lord. Amen? So, ang mahalaga ro, maintindihan mo na ikaw ay inihiwalay ng Diyos para sa Kanya. Ganun lang kasimple yun. Ibinukod, inihiwalay, mga itinangi. Amen? At para sa napakababanal na gawain, hindi lamang ang mga worker, lahat ng nakay Kristo. Kailangan hinahanapan tayo ng Diyos nung tinatawag na kakaibang buhay. Ibig ni Lord na distinct ang lahat ng mga mananampalataya. Amen? At kaya kailangan alam mo yung dati at bagong buhay. Na ikaw ay dating marumi, nilinis, dating liko, itinuwid, dating nasa dilim, nilagay sa liwanag, dating masasama, ngayon ay pinabanal ni Lord. Amen? At pagka pinag-usapan ng holiness, sa Old Testament, katulad ng binabanggit ni Minister Elmer kanina, tinatanong niya sa akin kung saan makikita yung banal. Mamaya awitin namin. Ano yun? Sabi ko sa kanya, sa Isaiah 6 yun. At mamaya, pagka binasa niyo Isaiah 6:1 hanggang 6 yata yan, makikita niyo raw na nakita ni Propeta Isaiah si Yahweh na nakaupo sa mataas na luklukan, yung kanyang damit, nakalatag sa buong templo, tapos pinaglilingkuran siya ng mga anghel, ng mga serapim, na patuloy siyang inaawitan, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Pinaglilingkuran siya at tinatanggap naman ni Yahweh yung kanilang papuri at pagsamba. Mataas na papuri. At habang si Propeta Isaiah umiiyak, buong kababaang loob na nagsisisi sa kanyang kasalanan kasi hindi pwedeng makita mo ang kabanalan ni Lord tapos manatili ka sa dati mong kalagayan. Kaya kapag sabi niya, pagka magme-meditate ka ng mga, kung ibig mo talagang makilala si Lord, unahin mo yung kanyang kabanalan. Kasi sa Biblia, higit na mas maraming binanggit tungkol sa kabanalan ni Lord kaysa doon sa kanyang all power, omnipresent, higit na mas marami pagka binilang mo yung tungkol sa kanyang kabanalan. Kaya pagka mag-meditate ka, unahin mo yung kabanalan ni Lord. Amen? Walang nakaalam sa kabanalan ni Lord tapos ay nanatili sa dating katayuan. Talagang makikilala mo yung kanyang pagka-Diyos at yung pagiging tao mo. Sino ako? Kawawa ako. Ako yung isang marumi na nakakita kay Yahweh na makapangyarihan, banal. Amen? At salamat na lamang at pagka sinabi yung kabanalan ni Lord, wala siyang kapares, walang kapantay, walang pwedeng itulad. Amen? Siya'y namamahala bilang hari at may-ari ng lahat ng bagay. Amen? At marapat lamang siya sa lahat ng ating mga papuri at pagsamba. Ngayon, pag in-apply mo yan sa tao at sa mga bagay, sa Old Testament, lahat ng bagay na may kaugnayan kay Lord at sa pagsamba sa Diyos, lahat nililinis at pinababanal. Hindi lamang yung templo ang banal, kundi lahat, pati yung mga gamit, kutsara, kutsarita, pati lamesa, lahat ay pinababanal, nililinis yan. Amen? Pagdating sa New Testament, ang Romans 1:7 ay nagpahayag na ang lahat ng mananampalataya ay mga saints. Katulad ng binabanggit ko kanina, ang tawag sa atin ay mga pinabanal ni Lord. Para madaling maintindihan ang kabanalan, meron akong isang nabasa na i-compare niya ang kabanalan sa marriage. Tandaan natin, banal si Lord. At hinahanapan niya ng kabanalan ang kanyang bayan. Yung mga
Yung mga Israelita, kung tawagin ay holy nation, holy people. Tayo, mga pinabanal ni Lord, kaya maintindihan nawa natin to. Ngayon, paano ba yung tungkol sa marriage? Pagka ang isang babae at ang isang lalaki ay nagpasyang magpakasal, pumapasok sila doon sa proseso ng pagbabago. Natural lang yun. Amen? Natural lang. At yung commitment nila sa isa't isa, kaya nga magpapakasal, kasi committed sa isa't isa. Ang binabanggit ko ay yung typical na pag-aasawa. Meron kasi, lalo sa panahon natin ngayon, iba-iba ng purpose ng pag-asawa. Yung typical na pag-asawa, pagka nagpasyang magpakasal, nagmamahala sa isa't isa, committed sa isa't isa. Amen? Sa kasal, yung dalawa nagiging isa. Hindi ba parehong-pareho ng ating pakikipag-ugnay sa Diyos? Si Lord ay akin at ako ay sa Kanya. Kung nananagumpay ang isa, mas sigit kang mananagumpay sa dalawa. Ayaw mo ba na partner kayo ni Lord? O nga pala, binanggit nga pala ni Pastor Ray kahapon na huwag kang gagamit ng partner. Pagka pag-aasawahan ng pag-uusapan, kabiyak. Oo nga naman, ano. So, pagka meron ka kabiyak, may katulong ka malakas. Amen? So, yung commitment ng isa't isa ay nandoon sa both side. Itinalaga na nila ang kanilang sarili sa isa't isa. Nakapokus ang kanilang buhay ay sa ikaliligayan ng kanilang kabiyak. Amen? At parehong nagnanais yan na yung kanilang pagsasama ay maging maligaya, masaya, mapayapa. Kaya, at bawat isa ay nagdi-desire na maging mabuting kabiyak. Modelong may bahay, responsabling tatay. Amen. At so, maintindihan mo na ayan. Tapos yung kanilang mga personal habits, nawawala na yon. Nawawala yung pagiging makasarili. Kasi may kabiyak ka na eh. Nakuha niyo po ba? So, nawawala. Pati yung time priority mo, nare-realign yan. Naaalis na yung pagiging makasarili mo. Lahat ng kilos mo, kasama na yung partner mo. Amen? Ano yan? Kabiyak. Sa mga social arrangement, ibig mo laging kasama yung kabiyak mo. Hindi ka na masaya kapag ikaw lang. Amen? So, the same. Nung nakipag-isa tayo kay Kristo at nagpasya ka na kilalanin si Jesus ng todo at gawin ang kanyang kalooban, pumasok rin tayo sa process of transformation. Amen? Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Sa mabuhay o sa mamatay, para na tayo kay Kristo. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. So, ang ultimate concern natin ngayon ay makapagpaligaya sa isa't isa. Ibig natin, hindi lamang tayo minamahal ng Diyos. Mahal na rin natin ang Diyos ngayon. Nakuha niyo po ba? Kakaibang ugnayan yan. At salamat na lamang sa mga aral na to. So, lumalago tayo. Sabi nga nila, pagka mag-asawa, nagiging magkamukha. Di ba? Payag ba kayo ron? Pero tingnan nyo, ang pagkatawag sa atin, mulat-mula pa, sabi ng Biblia, sa mulat-mula pa, tayo ay kay Lord na. Kilala na tayo ng Diyos. At tayo ay tinalaga upang maging kamukha ni Kristo. Di nangyayari na yon. Kaya salamat sa Diyos. Ngayon, kailangan punado ang pagkakristyano mo. Kailangan nakakamukha talaga tayo ni Kristo. Hindi lamang sa panahong darating, kundi ngayon pa lamang. Amen? Ngayon, sa 2 Peter 1, 3 and 4, ang sabi ron, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tinanggap natin ang lahat ng bagay para tayo makapamuhay ng tapat sa Kanya.
para tayo ay maging makadiyos. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang kapangyarihan at kabutihan, naaakay tayo sa matuwid na pamumuhay. Natatalikdan natin ang kasamaan ng sanlibutan. At binahagi na niya tayo ng kanyang likas bilang Diyos. So kay Kristo, we become partakers of the divine nature. Yun lang, ganun lang kasimple yun. Si Jesus ang nagpapabanal sa atin. At iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng mga pinapaging banal. Kaya hindi nahihiya si Jesus na tawagin tayong mga kapatid. Amen? Tandaan natin, si Jesus ang nag-alay ng kanyang buhay, minsan at magpakailanman, upang yung kanyang mga nililinis ay kanyang mapabanal magpakailanman. Amen? Si Jesus ang dahilan kung bakit naangkin natin ng malaya na tayo ay mga banal. Hindi dahil tayo malinis, wala nang batik, kundi dahil lamang si Kristo ay sumasa atin. Amen? Ang Biblia ay nagpahayag na, si Jesus ang tunay na buhay ninyo. Grabe naman yan. Alam mo, ang mga sinasabi ng Biblia, ipuno mo sa isip at puso mo. Hindi na kailangan may pagpaliwanag pang iba sa iyo kung ano ang stand mo. Makikita mo ng gusto yung position mo. Tandaan mo, pagka hindi mo alam ang position mo, sa mga huling araw, maninindigan kung saan ka. Hayaan mo yung mga masasama na magpatuloy sa kanilang kasamaan. Yung mga marurumi, magpapakarumi yan. Pero tanda mo, ikaw na nakaranas ng kabutihan ni Lord, katulad ng topic ni Brother Ernie kahapon, magpatuloy ka sa kabutihan. At tayo na mga pinabanal na lubos mong naintindihan na ikay banal dahil lamang kay Jesus, magpatuloy ka sa kabanalan. Amen? Wala tayong ibang pupuntahan, mga kapatid. Kung ibig mo na makita talaga si Lord. May inawit silang kahapon no? I see the Lord, He is high and lifted up. I see the Lord, He is high and lifted up. Ang sarap ng mga ganun. Ano yun Kahit na hindi mo mabuo, basta yung tema nung sinasabi nung awit nasa sayo, grabe naman yan, mga kapatid. Tandaan natin, yan talaga ang proseso ng kabanalan. Na tayo ay tumanggap ng likas ni Lord. We become partakers of the divine nature. Sa Romans 6:19, ganito ang sinasabi, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung papaanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, ngayon naman ay ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Sa verse 22 ng Romans 6, ganito sinasabi, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Maluwag na maluwag tayong papapasukin sa kanyang kaharian. Amen? Hindi lamang ngayon. Nararanasan na natin ang pagharian ni Kristo ngayon, pero meron pa. Lahat ng yan ay patikim lamang yan. Taste and see that the Lord is good. Meron pang nakalaan para sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon pa lamang, ang sabi ng Biblia, kaya't alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yan talaga ang buhay. Pagka hindi nakahandog ang iyong sarili, maraming gawain, maraming banal na gawain ang Kristiyano na hindi mo magagawa. Kailangan nakahandog ang sarili. Amen? Ang kabanalan ay bagong buhay. Bagong buhay na alaalaga ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Ephesians 4:24, at ang dapat na makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos
kalarawan ng kanyang katwiran, topic ni Brother Elmer mamaya, at ng kabanalan. At ang dapat na makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. At dahil yan, iiwan mo na yung dati mong pamumuhay na napapahamak dahil sa masasamang gawin ng sanlibutan. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Amen? Huwag na kayo makiayon sa sanlibutan. Hindi na buhay ng Kristiyano yan. Ikaw ngayon ang magpapasya na lilinisin mo ang iyong sarili sa lahat ng kalikuan, lahat, anumang bagay na magpaparumi sa iyong katawan at kaisipan, kaluluwa. Mamuhay tayong patuloy na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga ang ating mga sarili sa Diyos. Amen? Masarap na nabubuhay. Hindi lamang sa kabilang buhay, kundi ngayon pa lamang mabuhay ka na lagi mong kasama ang Diyos. Amen? At tandaan natin, kahit nga yung mga dumadanas ka ng pasakit, ako nga kahapon ay nag-prayer meeting kami kila Pastor Ray. Marami tayong manggagawa na parang pagkainisip mo nakalulungkot. Pero merong pinapahayag ang Biblia na ang sabi, ang inyong mga magulang, itinutuwid kayo doon sa paraang akala nila ay tama. Pero ang Diyos itinutuwid tayo ayon sa ating ikabubuti para tayo ay maging banal. Kaya kahit na pagka nasa ganito kang kalagayan, ultimo mga pagsubok ng buhay, ipagpapasalamat mo sa Diyos. Amen? Ang Biblia ay nagpahayag na nawa ay pabanalin kayo ng Diyos sa buo ninyong katauhan, sa inyong kaluluwa, espiritu at katawan. Tignan nyo, ang 1 Thessalonians 5:16 ay nagpahayag, magalak kayong lagi sa Panginoon. Ano ba nagagalak sa atin? May mga nakatawa, pero nahapis ang kalooban. Meron namang tahimik lang, pero masayang-masaya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang nagagalak ay ang ating kaluluwa. Hindi kita ng tao yan. Nakuha niyo po ba? Magalak kayong lagi sa Panginoon. At huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Sa Espiritu yan. Huwag kayong magsasawa sa inyong pananalangin. At sa inyong buhay, ano man ang nangyayari, magpasalamat kayong lagi. Physical yan. Katawan natin yan. Nakuha niyo po ba? At huwag ninyong hadlangan ang anumang kilos, anumang kapahayagan na mula sa Espiritu, in the Spirit. Bagkos, suriin ninyo ang lahat ng bagay at piliin ang mabuti sa inyong kaluluwa. Amen? At merong bilin, lumayo kayo sa lahat ng kalikuan at kasamaan. Ikaw ang magpapasya niyan. Mga kapatid, ang ganda ng mga aral. Nawa ay maintindihan nawa natin. Amen? Ikaw ang gagawa niyan. Sa buong panahon ng ating Christian life, patuloy tayong nililinis at pinababanal ng Diyos at ang gamit ang kanyang salita. Ang tunay na nasa Diyos, mahilig sa salita ng Diyos. Amen? Kahiligan mo, kawilihan mo ang mga gawain. Yan ay paraan ng Diyos para tayo linisin, patuloy na pabanalin. Ang dugo ng Panginoong Yesus ay aktibo sa fellowship, palagian. Yan ay nabanggit ko na. Ang banal na Espiritu ay sumasayo. Huwag ka mag-alala sa buhay mo. Ano man ang pangangailangan mo. Ang banal na Espiritu ay sumasayo at ang Panginoong Yesus ay nasa langit na patuloy na namamagitan para sa iyo. Partnership yan. Holy Spirit within at sa Jesus na nasa langit. Grabe namang, ikatatakot mo sa buhay. Kaya mga kapatid, iba, hindi lamang tayo, tatandaan mo, hindi ka lamang basta binigyan ng kapangyarihan para kayo maging banal. Si Jesus mismo ang ating kabanalan. Kaya lagi tayo magpapasalamat sa Diyos. Dahil sa Diyos, tayo ay nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinawalang sala, we become righteous. He will become His righteousness, holiness, and our redemption. Hindi kapangyarihan at kakayahan, kundi si Jesus mismo ang kabanalan ng bawat isa sa atin.
Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Tunay na ang kabanalan ng Diyos ay taglay ng mga taong nananalig sa Kanya. At tunay, ang kabanalan ay ginagawa sa lupa. No, mga kapatid? Hindi lang sa langit ang kabanalan, sa lupa pa lamang. Sabi nga ni Minister Boy, consecrated for the Master's use. No? When we are saying that God is holy, 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 dapat sa buhay natin, sabihin mo rin, tayo ay separated, 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 moral, 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 moral purity. So mahalaga sa ating buhay Kristiyano na tayo tinawag ng Panginoon upang mamuhay sa kabanalan. Praise the Lord. Ngayon po, bago sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay bumati ng ating mga kapatiran na nagse-celebrate ngayon, June 7, 2024. Happy birthday kay Brother Dante Villanueva ng ating, ano yan, no? Laia, yung youth sa Laia. And then si Sister Giros Rebolledo ng ating San Fabian. Anak ni, ano yan, ni Sister Tita Bernes. Ayan. And then si Sister Pierre Sotomango. Ano kaya to? Apo o ano? Apo ni Sister Angie. Ayan. Tatlo lamang, no? Okay. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your special day. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your special day. Ayan, Minister Boy, meron tayong mga mahalagang paalala. Announcement. Una-una po ay sa June 15, 2024, alauna ng hapon, meron po tayong covenant meeting sa City Garden Grand Hotel, Makati. All covenant members active and inactive are invited. Yan. At ating tandaan, ang ating tipan mga kapatid, una-una ay kay Lord. Yan, no, mga kapatid. Pangalawa, Life in the Spirit Seminar, LSS, sa bandang East area. Ito po'y magaganap sa June 22, 2024, araw po ng Sabado. Magsisimula po yan ng alas 8 ng umaga. Saan? Sa ating worship center sa St. Joseph sa East. So, dalawang mahalagang event sa ating comfy mga kapatid. Ngayon, sa ating repeat new song of the week, Luwalhatiin, composed by Sister Vera Amistoso. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipat, iba't ibang nakikita at naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Sa bawat araw na lumilipas,
isip ay lumilipad, iba't ibang nakikita at naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Subalit ng aking naalala ang tapat na pangako mo sa'kin na ako'y iiwan, di pababayaan magpakailan pa man. Luwalhatiin ka, o Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, o Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyo. Luwalhatiin ka, o Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, o Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay. Wala kang katulad, walang kapantay. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyong kabutihan. Luwalhatiin ka. Ayan, purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon po sa ating pagpapatuloy na ating pagtalakay, no? Natalakay nga ni Minister Boy ang patungkol sa napakagandang katangian ng Diyos na holiness. Ngayon po sa ating pagpapatuloy, akin naman pong tatalakayin din ay yung isa pa sa napakagandang katangian ng Diyos, that God is righteous. Dito po sa Psalms 145, verse 17. Psalms 145, verse 17. Nakasaad po dito, "The Lord is righteous in all His ways, and faithful in all He does." Tunay, mga kapatid, no? Isang napakagandang katangian ng Diyos yan, that God is righteous. May Hebrew word nga, Minister Boy, dyan, yung Jehovah Chidkenu. Tama ba? Jehovah Chidkenu. The Lord our righteousness. Alam nyo, nung bata pa ako, hindi maliit eh. Nung bata pa ako, every time na magmamas, lagi natin kinakanta yung Matthew 6:33. Pero doon lamang lagi nating natatandaan, seek ye first the kingdom of God. Tapos, and all these things shall be added unto you. Minsan kahit sa mga gawain ng Diyos, pag kino-quote nga yun, minsan ganun din. Na-skip nila yung pinakamahalagang salita. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto us.
isang napakagandang at napakahalagang katangian niyan, mga kapatid. Yung word na, yung righteousness. Nga Jehovah Chidkenu, the Lord, our righteousness. So, minsan, ako napaisip ako is it possible sa atin na makapamuhay ng matuwid or righteously? Sabi ng salita ng Panginoon sa Romans 3, verse 10, as it is written, no one is righteous, not even one. So, parang ating isipin, malabo kasi sabi ng salita ng Panginoon no one is righteous, not even one. Walang matuwid ni isa. Ngunit purihin ng Panginoon, salamat sa Diyos. 2 Corinthians 5:17, na nung tayo ay nagkaroon ng tunay na ugnayan sa ating Panginoong Kristo. The old is gone, a new life has begun. John 3:3, na tayo ay naborn again, naborn in the Spirit. At ang John 1:12, na sino mang sumampalataya, tumanggap sa ating Panginoong Kristo, ay nagkaroon ng bagong buhay. Kaya ngayon, pwede natin sabihin, living righteously now is possible. Possible. The believers practice righteousness because they are born again. Kaya nga ang pamumuhay sa katuwiran ng Diyos, living righteously, ito'y magaganap lamang sa mga taong nagkaroon ng panibagong buhay sa Panginoon. Regeneration is the root of righteousness. Yan. Kasi totoo hindi ka pwedeng makapamuhay sa katuwiran ng Diyos hanggat hindi tayo nagkakaroon ng panibagong buhay kay Jesus. Kaya mahalaga, yun ang unang-unang dapat maganap sa buhay natin. Yan ang root of righteousness, regeneration. Na tayo ay talagang magkaroon ng tunay at bagong buhay kay Jesus. Dalawang mahalagang bagay, mga kapatid, ang mahalaga rito kapag ating pinag-usapan ang righteousness. Yung tinatawag na doctrine of impartation and doctrine of imputation. No? Una, mga kapatid, yung tinatawag na imputed righteousness. Yung Tagalog na word na imputed, aking sinasadi sa Google, ay ibinilang, imputed, ibinilang. So pag sinabi palang imputed righteousness, tayo, na mga nasa Panginoon, ay ibinilang na matuwid. Ibinilang na matuwid. Halimbawa na lamang, doon sa Romans chapter 5, verse 9, nakasaad doon, mga kapatid, ating basahin, mga kapatid, ito mahalaga po ito Roma, Kabanata 5, talatang 11. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. So, sa doctrine of imputation, mga kapatid, yung sa panahon ni Adan, mga kapatid, Adam's sin was imputed to human race. Alam natin yan. Hindi po ba? Kaya lahat ng tao, no one is righteous, lahat makasalanan dahil sa naganap na pagsuway ng ating mga unang magulang. Sa Romans 5 verse 9. Imputed. Tayo'y ibinilang na mga makasalanan. Ano pa? Sa 1 Peter 2:24, sabi doon, that our sins were imputed to the righteous Son of God, our Lord Jesus Christ. So napakaganda, mga kapatid, noon. Na yung ating mga kasalanan ay imputed na, ibinilang na sa ating Panginoong Kristo. Alam natin, mga kapatid, yan, di po ba?
Kaya nga tayo ay napatawad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Na-impute na sa ating Panginoong Hesukristo yung ating mga kasalanan. Sa 1 Peter 2:24, ating pong basahin mga kapatid. Unang Pedro, Kabanata 2, talatang 24. He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Salamat sa Panginoon, no? Na na-impute sa ating Panginoon sa Kristo yung ating mga kasalanan. Kaya tayo ngayon ay nakakapamuhay na ng matuwid. Ano pa? Jesus' righteousness is imputed to those who believe in Him. Thank you, Lord. Sa 2 Korinto, 2 Corinthians 5:21. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ulitin ko God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So salamat sa Panginoon mga kapatid, no? Na yung katuwiran, sabi nga is imputed kanino? Sa ating mga sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, yung imputed righteousness, now, as Christian, yan ang ating ngayong kalalagayan. Our position. Tayo may imputed righteousness. Kaya nga, salamat sa Panginoon, no? Sabi nga kanina ni Mr. Boy, nangyari lahat yan dahil kay Kristo. Hindi dahil sa atin. Tayo ibinilang na matuwid dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. The righteousness of God in Christ gives the believer a solid standing before God. Kaya salamat sa Panginoon. Yung ating imputed righteousness, mga kapatid, is a solid standing natin sa harapan ng ating Panginoon. We have been justified and declared righteous by faith. So dapat mga kapatid, yung mga katotohanan yan, ine-embrace mo yan. Ine-embrace mo yan. Kasi kapag hindi mo alam na yan ang ating kalalagayan, yan ang ating position, na tayo mayroong imputed righteousness, lagi ka na lang sablay. Lagi na lang mamumuhay sa mali. Hindi mga kapatid. As believer, yan tayo mga kapatid. Yan ang ating position. Meron tayong imputed righteousness, mga kapatid. Dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Dito nga po sa Romans chapter 4. Verse 5. However, to the one who does not work, but trust God, who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Sa verse 22 ng Romans 4, this is why it was credited to him as righteousness. The words it was credited to him were written not for him alone. Ito ba yung naganap mga kapatid kay Abraham? Na sa kanyang pananalig sa Panginoon, siya po'y binilang na matuwid ng Diyos. Kaya nga tayo, salamat sa Panginoon. Sa ating pananalig, sa ating Panginoon sa Kristo, tayo ngayon ibinilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya mahalaga ating maunawaan mga kapatid dyan. Tinatawag na imputed righteousness. 1 Corinthians 1, verse 31, Christ is the wisdom, our redemption, our holiness, and our righteousness. Christ is our righteousness. Kaya nga sa sino mang tumanggap sa Panginoon sa Kristo, taglay niya ang katuwiran ng ating Panginoon. Pangalawa, hindi lamang imputed righteousness, pangalawa is imparted righteousness.
Yung imparted sa Tagalog is binahaginan. Yan. Kaya pag sinabing imparted righteousness, tayo binahaginan ng katuwiran ng Diyos. Yung binasa kayo ni Minister Boy sa 2 Peter 1, 3-4. Tayo ngayon ng mga Kristiyano ay partakers of Christ's divine nature. Na tayo binahaginan ng katuwiran ng Diyos. Kaya isipin mo na lamang, no? Grabe yung grasya ng Panginoon sa atin, no? Na nung tayo'y nanalig, sumampalataya, tumanggap sa Panginoon sa Kristo, binahaginan tayo ng likas ng ating kabanalan, katuwiran ng ating Panginoon. Naging partakers tayo of Christ's divine nature. Kaya tunay yun. Sabi nga sa John chapter 3, verse 27, that no one can have anything unless God gave. Talagang ito hindi hindi po to by effort. Na tayo nagkaroon ng katuwiran ng Diyos, we become righteous, not by our own effort, not by obeying the law, hindi. Ang Diyos, si Kristo Jesus, ang siyang nagkaloob nito sa ating mga buhay. At pagka sinabing imparted righteousness, mga kapatid, this is our practice. Sa imputed, yan ang ating position as a believer. Sa imparted, yan ang ating practice as a Christian. Kasi totoo hindi mo pwedeng i-practice isang bagay kung wala ka naman ito. Pero salamat sa Panginoon, John 3:27, tayo mga kapatid ay binahaginan na ng katuwiran, partakers of Christ's divine nature. Kaya now, right now, we can practice living righteously. Thank you, Lord. Imparted righteousness is the righteousness produced in our Christian life through our Lord Jesus Christ by the indwelling presence of the Holy Spirit. Tunay sa gabay, sa patnubay sa atin ng Espiritu Santo, ng ating Panginoon, ng kanyang mga salita, tayo ngayon nakakapamuhay, mga kapatid. Nagmamanifest sa atin ang divine nature ng ating Panginoon. And as we abide in Him, the fruit of righteousness are being manifest in the believer's life. Kaya tunay, kaya mahalaga na lagi tayong nakaugnay sa ating Panginoon sa Kristo upang lagi mahayag sa buhay natin yung bunga ng katuwiran sa ating mga pamumuhay. Sabi ng Romans chapter 14, verse 17, di po ba? Ang pagpasok sa kaharian ng Panginoon ay hindi po sa eat or drink, but of righteousness. Righteous living is kingdom living. Righteous living is kingdom living. Sabi nga ng Matthew 6:33, di po ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa ating buhay, napakalaga na lagi natin isisik, mamuhay, palagian sa katuwiran ng ating Panginoon. At tunay, alam niyo po, being righteous ngayon sa ating buhay, hindi talaga sa ating sarili yan Hindi sa tayong masunurin sa kanyang salita, sa kanyang utos. Sabi nga the law demands righteousness, but Christ gives righteousness. Di ba totoo? Sino ba sa atin dito naging masunurin sa batas? Napanuto ba tayo? Napatuwid ba tayo? Naalala ko yung nagpe-pray na dalawa, di ba, Minister Boy? Yung isang nakakasunod. Ako, ganito ako. So, ganito ako. Daw kamukha ito isa. Di po ba? Minsan ganun po. By obeying the law. Pero no, mga kapatid. Christ can only, siya lamang mga kapatid, ang makapagbibigay sa atin ng tunay na katuwiran. Christ gives righteousness. Kaya salamat sa Panginoon ngayon sa ating buhay na mahalaga ating maunawaan na ang katuwiran ng Panginoon nasa atin na yan. Imputed, imparted. Our position and our practice. At bilang mga Kristiyano, mahalaga yan na mag-manifest yan sa buhay natin. Yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya sabi nga niya, seek ye first. Unahin mo muna. Seek ye first
Di po ba? His kingdom and His righteousness. And all these things shall be added unto us. Kaya sa ating buhay, napakahalaga mga kapatid dyan, na wala tayong sariling katuwiran, wala tayong sariling righteousness. Ngunit dahil sa ating Panginoon sa Kristo, sa ating pananalig sa Kanya, napabilang tayong matuwid. Kaya nga kung minsan kung sasabihin mo sa sarili mo, no, Mr. Boy, no, I am righteous. Parang sabi mo, hindi ikaw yun. Dahil kay Kristo, tayo napabilang na matuwid. Bunga ng ating pananalig sa Kanya. Yan ang ating posisyon, kalalagayan, at yan din dapat ang ating maging pamumuhay, our practice. The imputed righteousness and the imparted righteousness of Christ. Amen, amen. Ngayon po, meron po kaming aawitin ni Minister Boy sa Isaiah chapter 6. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningning-ay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ikaw lamang ang tanging banal na makapangyarihan. Ang iyong kaningning ay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ika'y banal. O Yahweh, ikaw lamang ang tanging banal na makapangyarihan. Ang iyong kaningning ay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ikaw banal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mr. Boy. Kaya, righteousness, holiness, ang tinanggap nating aral ngayon. Baka wala na tayong kibuan sa bahay. Ang mga mukha parang mukhang mga papaya. Malaya ang ugnayan natin kay Kristo. Enjoy natin ang kalayaan. Amen. Kaya tayo nagtuturuan, patuloy na nagpapaalalahan na ng buong kaalaman upang maiharap natin ang bawat isa sa Diyos ng sakdal, banal, at walang anumang kapintasan. Pero tandaan natin, tapat ang Diyos at siya ang gagawa ng lahat. Amen? Righteousness, sa pamamagitan ng righteousness, we are approved and accepted before God. Tanggap at minarapat tayo. Magkaiba yon sa holiness. Ang holiness ay separation to God. Tayo ay sa Diyos. Amen? Pagka sinabing separation, hindi ka na mamumuhay na katulad ng sanlibutan. Ang pag-iisip mo, iba ang pag-iisip ng mga mananampalataya sa hindi nananampalataya. Amen? At sa mundo, marami ang may anyo ng kabanalan pero wala ang kapangyarihan. Pero, thank you Lord, at tayo hindi lamang anyo ng kabanalan, kundi we will receive the spirit of power, of love, and of a sound mind. Kaya thank you Lord, at tuloy-tuloy
maganda ang buhay. Tiyak may ibubunga ang pamumuhay na matuwid at may kabanalan. In Jesus' name. Amen. Amen, amen. May our whole being, body, soul, and spirit be kept blameless until the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. amen, Thank you, amen. Lord. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. 2 Timothy 2:2.